6 na buwan na ang nakalipas mula nang sinabi ko sa vlog na ito, hindi maaaring bigyan ng interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng Rome Statute. Ngayon, matapos ang mga pahayag at developments sa International Criminal Court, makikita nating tama ang ating legal reading at interpretation. Ngayong araw, babalikan natin ang video na iyon at ipapakita kung paano tumugma sa mga pangyayari ang ating legal analysis. Ito ay ibinibigay lamang ng International Criminal Court through the judges. Ang mga judges ang merong legal authority to issue the interim release. In that episode, we discussed the specific provisions under Article 6, Paragraph 2 of the Rome Statute and Rule 118 of the CA Rules of Procedure and Evidence. We explained that interim release can only be granted under exceptional circumstances. If they can find that there is a specific reason or exceptional circumstances, take note, there must be exceptional circumstances na makita dapat ng mga huwes sa International Criminal Court upang ang kahilingan upang magkaroon ng temporary liberty ang ating dating Pangulo ay ma-grant sa kanya. Ang tanong, ano ba itong mga exceptional circumstances na to? Isa sa pinaka-importante ay maipakita ng nagre-request for interim release na nagkakaroon na talaga ng deteriorating yung health ng akusado or ng suspect. Kumbaga, hindi kakayanin na umaten sa pagdilitis dyan sa International Criminal Court. And to require him to attend the trial ay definitely baka mauwi sa hindi inaasahang pangyayari na baka magkaroon ng kamatayan, mapaaga yung tao, masira talaga yung kalusugan na hindi dapat mangyari. So yan ang isa sa mga exceptional circumstances na dapat ipakita with evidence definitely. No? Na upang mapagbigyan ng kahilingan na magkaroon ng temporary liberty. At kailangan mo ding maipakita sa mga huwes na kung ikaw ay bibigyan ng pansamantalang kalayaan, ay hindi ka magiging flight risk. O kaya kung ikaw ba ay bibigyan ng pansamantalang kalayaan pending the trial of your case, hindi ka magiging risk or hindi ka magpo-pose ng danger doon sa mga testigo at doon sa mga taong nagsampa ng reklamo laban sa iyo. Hindi mo ba sila gagantihan? O hindi ka ba gagawa ng mga hindi ka nais-nais na aksyon upang busalan mo ang mga bibig ng mga testigo o takutin mo yung mga nagreklamong tao, no, diyan sa International Criminal Court. Kapag napakita mo na hindi mo naman gagawin yon, pwedeng pagbigyan ka. Kaya lamang medyo kung babasahin mo maigit naman talaga yung rules diyan sa Rome Statute. Kapag ikaw kasi inaakusahan nitong isa sa mga 4 core international crimes katulad ng war crimes, crimes against humanity, genocide, and crime of aggression, ang tsansa na mabigyan ka ng interim release ay napakaliit. Para kang pumapasok sa butas ng karayom. Ito mismo ang punto na pinagbatayan ng ICC ngayon, walang dahilan upang bigyan ng pansamantalang kalayaan ang isang akusado kung nananatili ang panganib na maapektuhan ang kaso o makatakas. Lalong-lalo na kapag tiningnan yung history mo pagdating sa paggawa o commission of the crimes in the past when you were still a government official in your country of origin. So medyo parang malabo na mapagbigyan na mai-grant yung request mo for interim release. Kasi yung 4 na core international crimes niyan, pag diyan ka na akusahan, malabo pa sa mata ng 200 years old na maibigay yung motion mo for the issuance of interim release. Noon pa man, sinabi ko na hindi papasa ang kaso ni Duterte sa mga kondisyong ito. At lumipas ang 6 na buwan, narito tayo, pinatunayan mismo ng mga developments sa ICC na hindi na aprobahan ang anumang interim release. Ang ruling ay consistent sa ating sinabi noon na ang liberty of the accused is secondary to the interests of justice. Hindi nakumbinsi ang pre-trial chamber ng International Criminal Court sa argumento ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ibinasura nito ang hiling ng dating Pangulo na pansamantalang paglaya o interim release. Sabi ng pre-trial chamber, kailangan manatiling nakakulong si Duterte para matiyak na mapapaharap ito sa mga pagdinig, para hindi niya maharang o malagay sa peligro ang investigasyon at court proceedings.
at para mapigilan na makagawa ng mga kahalintulad pang mga krimen. Ang pagiging tama ng ating prediksyon ay hindi dahil sa hula, kundi dahil sa maayos na pagbasa sa batas. Ang Rome Statute ay malinaw, due process, risk assessment, and judicial integrity ang batayan, hindi political influence. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang pag-aralan ang batas sa kabuuan nito, hindi sa pabor o opinyon. Mga kabueno, ito ang patunay na ang tamang pag-aaral ng batas ay hindi lumuluma. Balikan inyo ang original video, Duterte will not be given interim release pursuant to the Rome Statute, para makita ninyo kung paano natin binuo ang ating analisis base sa mga prinsipyo ng international law.